gusto lang po namin malaman of course kailan at paano po ninyo eksaktong natanggap itong mga dokumentong ibinigay no, according po sa inyo ni late DPWH Yusek Cabral. Ibinigay po ito sa akin noong September 4 dahil tumawag po si Secretary Dizon kay Yusek Cabral na pwedeng ibigay sa akin in the interest of transparency. 110% tunay po ang files na ito at hindi po ito kayang tanggihan dahil ito po ay marami pong nakakaalam mula September 4 pa mula sa DPWH pati din po sa Kongreso. But have you verified these documents already para po masabi nyo na 101% na totoo itong mga dokumento na hawak po ninyo? Ibig kong sabihin, talagang galing to sa opisina ni Yusek Cabral. Pero yung laman nito, yung pwedeng magpaliwanag, yung DPWH. Right, Kong, there are stories po kasi circulating online and I want you to answer this po, no, para po once and for all. At sinasabi po kasi na itong dokumento na ito na nakuha po ninyo kay Yusek Cabral ay hindi daw po ito ibinigay sa inyo, kundi kayo po ay forcefully o aggressively kinuha po daw ninyo ito sa kanya sa opisina ng DPWH. Hindi po totoo at si Secretary Dizon po ang pwedeng magpaliwanag kung talagang hindi naman voluntary ang pagbisita po sa DPWH kasi alam naman po nilang lahat na may meeting po ako doon at tawag po si Secretary Dizon na pwedeng ibigay sa akin ang mga files. And, Kung pwede ko po yeah, go ahead. yun po yung pangalawang beses na ako po ay bumisita sa opisina ni Yusek Cabral. Ang unang beses po, June 11. Tapos nag-submit ako ng follow-up letter. Tapos nung na-appoint si Secretary Dizon at mukhang paalis ng DPWH si Yusek Cabral, naisip ko na importante na bumisita muli at through Director Alex Bote ako nag-set ng meeting. Nandun din pa po sa DPWH si Director Alex Bote at mahalaga po na maprotektahan natin lahat ng mga files na nasa opisina ng Planning Services ng DPWH. Right. Ito pong dalawang beses na pagbisita niyo po sa opisina ng DPWH, ito po ay sa inyong own volition. Kumbaga, ito po ay inyong, kumbaga, ay pagkakagusto na makuha yung dokumento. Tama po ba? Opo, kasi bilang bagong halal na congressman ngayong taon, iniisip ko bakit iilang mga probinsya malaki ang budget kahit na mas maliit kaysa sa Batangas. Tapos ang Batangas laki-laki pero parang maliit lang ang budget kumpara sa iba. Right. Kaya ako po ay nagpapasalamat din na nagbigay ng oras si Yusek Cabral kahit sa unang beses kong bumisita sa kanyang opisina para ipaliwanag sa akin ang kanyang write-up. Meron po siyang formula. Pero nung tinignan ko yung formula, wala naman pong equation dito. Parang lang siyang naratibo. Kasi ang lumalabas talaga ay ang alokasyon ng budget ay ayon din sa mga lobbying ng mga proponents. At yun po ang napapatunayan ng mga files ni Yusek Cabral.